Good morning. Balik po ni Ronchan. Hi, Ronchan. Hello. Okay na po tayo? Amen. Tama din naman yung sinabi ni Pastor Alan, no? Kasi kung may tinanong doon, paano mo malalaman kung tama ba yung ginagawa mo? Pag gumawa ka ng mali. Narinig kita ko sa para sa ating mga Kristiyano, malalaman mo kung ano yung tama kapag yung Diyos yung pinagmumulan ng mga desisyon natin. Hindi sapat yung sariling opinion natin o yung damdamin. Kasi hindi sa madalas palagi tayo nagkakamali. Okay? Ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya siya rin yung may alam kung ano yung tama para sa ating mga buhay ayon sa kanyang salita. At ayon sa Biblia, hindi aksidente yung buhay natin ngayon. Okay? May dahilan kung bakit tayo nilikha at may plano ang Diyos para sa atin. Kaya ibinigay niya itong 7 principles of purpose para tayo ay makapamuhay ng may direksyon, tagumpay at kaganapan sa buhay. Number 1, God is a God of purpose. May mga tanong yung tao sa palagay mo, aksidente ba yung pagkakalikha sa'yo? Sa tingin mo ba, may plano ang Diyos sa buhay mo? Pero bago natin sagutin yung mga tanong na yan, tingnan muna natin yung mga supporting verse. From Isaiah 14:24, The Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will stand. Pangalawa, Psalm 33:11, The plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generations. Ayun yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Ang Diyos, meron na siyang purpose bago pa siya lumikha. At hindi siya gumagawa ng, sabi ko nga, nung nakarang week, basta-basta lang, or nung pabigla-bigla lang. Bago pa ang creation, meron ng plano yan. Nakaplano na yung purpose, lahat. At ang Genesis, hindi yan experimental stage. Hindi yan eksperimento ng Panginoon. Ayan yung pagsisimula ng pagtutupad ng mga plano. Amen? At ang creation, ito yung resulta na natapos na plano. Sabi ko ang Genesis, hindi yan experimental stage. Para siyang parang start-up ng isang project. Start-up phase. Kompleto na yung plano, kompleto na yung idea, lahat. Parang pag nagpapatayo ka ng bahay, di ba? Hindi naman pag nagpatayo ka ng bahay, mag-uukay ka agad. Siyempre may plano yan. Blueprint muna, bago yung pundasyon. Vision muna, bago yung action. Amen? Amen. At ang tao ay sinadyang likha ng Diyos. Ang lalaki at babae, hindi yan parang divine experiments. Katulad ng natin ng mga bata tayo, tinulong tayo, nasunog, may ilaw, may katamtaman lang. Hindi yan gano'n, hindi yan divine experiments. Bawat isa, may nilikha na takdang gagampanan. May purpose ang bawat buhay. Ang buhay ay may dahilan dahil bahagi ka ng plano ng Diyos. Okay? Kung may layunin ng Diyos, kailangan lang natin siyang ma-discover. Kailangan natin siyang hanapin. Ang buhay na walang direksyon, ito yung buhay na hiwalay ka sa Diyos. Amen? Yung buhay na walang direksyon, ito yung buhay na hiwalay ka sa Diyos. At tayo ay pinatawag ngayon para mabuhay sa direksyon ng Diyos. Hindi sa sarili natin. Bago ka pa isilang, alam na ng Diyos kung sino ka at ano ang dapat mong gawin. Hindi ka aksidente, hindi ka pagkakamali. Ikaw ay sadyang nilikha ng Diyos na may malinaw na purpose. Amen? Amen.
Number 2, bilis lang tayo. Kasi 7-2 eh. God created everything with a purpose. Alam naman natin kung para saan to, di ba? Cellphone. Amen? At pwede mo bang gamitin yung cellphone pang chop ng gulay doon sa kusina? Siyempre, hindi, di ba? Ganito, pag mali yung paggamit mo, hindi gagana ng tama yung isang bagay. Ang Diyos, hindi yan gumagawa ng anuman nang walang dahilan. Bawat nilikha ng Diyos, meron niyang purpose at kaya niyang taparin yun. Kung gusto nating maunawaan yung mga sarili natin, kailangan nating unawain yung purpose kung bakit tayo nilikha. At lagi natin tatandaan na ang purpose ay nauuna bago ang paglikha. Amen? Wala namang gumawa ng basta-basta lang, di ba? Meron tayong ideya. Wala namang gumawa ng upuan. Siyempre lang galing pa rin yan sa isip natin. Walang gumagawa nga ng isang bagay na walang malinaw ng plano. Yung layunin na ang nag-iidikta ng anyo, ng disenyo, at kakayaan ng isang nilikha. Sabi ko nga kanina, ang Genesis hindi yan ang eksperimento. Ito yung pagsisimula na natapos ng plano. Amen? Bago gawin itong cellphone na to, malinaw na to kung para saan to. Amen? Pero hindi lahat ng bahagi ng cellphone na to, alam natin kung para saan. Alam ba natin kung ano lahat ng pesa nito? No, of course. Pero, walang inilagay dito na parang nakatuwa lang, parang for fun lang. Sige, lagay natin yan kasi mukhang masaya. No. Kahit hindi mo pa nakikita yung silbi mo, may dahilan kung bakit ka nilikha. The purpose of something determines its nature, design, and futures. Katulad na lang ng mga nilalaki natin sa paa. Importante ito sa balanse. Amen? Yung mga buhok natin, ito yung protection natin sa mga daliri natin. Yung mga buhok natin sa ilong, kahit na pinupulot ko ito minsan, ito yung pang-filter ng mga daliri natin sa ilong. Amen? Maliliit ito, pero malaking bahagi ito ng ating mga katawan. Walang nilikha ang Diyos ng walang silbi. Amen? Ang lalaki at babae, ano yan complementary design yan. Hindi yan competition. Kapag nilabanan natin yung disenyo ng Diyos, parang nilalabanan natin yung mga sarili natin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang kanyang plano ay lagi para sa kabubuti natin. Amen? Pero may mga tanong. Sa bahagi ng buhay ko, ako nahihirapang sundin yung disenyo ng Diyos para sa akin. Ano yung maaari kong gawin para mas makahanay sa layunin ng Diyos? Ang tama natin gawin, siyempre, manalangin at hingin sa Diyos ang kalinawan at ang kalinawan ng purpose natin. At tanggapin natin yung disenyo ng Diyos para sa atin. Sinabi ko nga, hindi ka aksidente, hindi ka pagkakamali. Kung paano ka nilikha, tugmayan kung para saan ka nilikha. Ang tunay na kaganapan sa buhay, hindi yan nagmumula sa pagbabago ng disenyo ng Diyos. Ang tunay na kaganapan sa buhay ay hindi nagmumula sa pagbabago ng disenyo ng Diyos, kundi sa pamumuhay ayon sa kanyang layunin. Number 3, not every purpose is known to us. Meron ka na bang biniling gamit, pero parang hindi mo binasa yung manual, natapon mo. Tapos nagtaka ka, ba't hindi gumagana ng maayos? Yes. Amen? Ako palagi ganyan eh. Natapon ko yung manual, tapos nanguhula ka na lang, di ba? Ganito pala to. Ayan yung kalagayan ng tao
yung tinalikuran niya ang Panginoon. Ayan yung kalagayan ng tao nung tinalikuran niya ang Panginoon. May mga layunin ng ang lahat, pero hindi lahat ay nakakaalam. Bagamat nilikha tayo ng Diyos na may purpose na, hindi ibig sabihin alam na agad natin kung para saan to. O para saan tayo. Amen? Nang tumalikod ang sangkatauhan sa Diyos from Genesis 3, nawala rin yung kaalaman natin sa intensyon ng Diyos para sa atin at para sa mundo. Nang tumalikod ang sangkatauhan sa Panginoon, nawala rin yung knowledge natin para sa kung ano yung purpose natin sa buhay at sa mundo ito. Ang pagtalikod sa Diyos ay parang bumili ka ng isang mamahaling kagamitan tapos tinapon mo yung manual. Amen? Posibleng gumana. Oo, pero by chance lang kasi nangukulangan eh. At malamang sa malamang, hindi mo siya magagamit ng tama. At hindi mo mararanasan yung buong kakayanan ng isang bagay na yun. At hindi naman kasalanan ng kagamitan yun. Ang problema, yung maling paggamit mo. Amen? Ganito rin yung nangyayari sa mga tao. Hindi natin nire-respeto yung disenyo at direksyon ng Diyos para sa atin. Kaya hindi gumagana ng tama ang ating buhay bilang mga lalaki at babae. Hindi natin nire-respeto ang disenyo at direksyon ng Diyos, kaya hindi gumagana ng tama ang buhay natin bilang lalaki at babae. Kapag patuloy natin iniiwasan ang layunin ng Diyos para sa atin, hindi natin maaabot ang ating buong potensyal bilang tao. Amen? At napaka mapanganib nito. Kasi minsan umahantong to sa mas malalim na pagkalinaw ng direksyon. Amen? Yung solusyon, napakasimple pero napakahalaga. Kung nais natin maunawaan ang ating mga layunin, syempre, kailangan natin bumalik sa Diyos. Amen? Siya ang creator. Siya ang author ng manual ng buhay mo. Siya ang creator. Siya ang author ng manual ng buhay mo. Ang buhay ay pinakamainam lamang na gumagana kapag sinunod natin ang layunin ng Diyos para sa atin. Kapag iniwan natin ang Diyos, nawawala ang kaalaman natin sa ating purpose. Number 4. Where purpose is not known, abuse is inevitable. Parang karutong lang to. Amen. Anong mangyayari pagka ginamit mo talaga, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip mo at ginamit mo talaga pang yung cellphone doon sa kusina? Siyempre, hindi ito gagana. Amen? Katulad na lang ng mga kotse, yung author na ito mahilig siya mag-example ng kotse. Siguro mahilig siya mag-commute, no? Ang sasakyan, tumatakbo yan para sa lupa. Hindi yan pwede sa tubig. Pag sinubok natin na patakbuhin niya sa tubig, ano mangyayari? Siyempre masisira. At yung sakay, malulunod, masasaktan. At hindi kasalanan ng sasakyan yun ha, yung maling paggamit lang natin yun. Ang maling paggamit ng isang bagay ang nagdudulot ng pinsala. Katulad na lang pag uminom ka ng lason, yung napakatinding lason, amen? Hindi kailangan ng Diyos na parusahan ka agad kasi alatol, tense ka. Amen? And ganito rin yung sa buhay natin. Hindi ang Diyos ang sumisira sa atin. Tayo ang gumagawa ng ating mga maling desisyon. Amen? Tayo yung nagiging biktima ng sarili nating mga choices. Hindi yung hatol ng Diyos. Amen?
Sabi dito, if you're sincere, yet don't know your purpose, you will be sincerely wrong. Parang ano maraming tao yung pumapasok sa kasal. Seryoso, oo. Pero nauuwi pa rin sa iwalayan, nabibigo. Kasi hindi nila alam yung pinaka-purpose ng marriage, yung pinaka-purpose ng family, at pinaka-purpose ng pagiging mag-asawa. Amen? And dahil sa mga bagay na to, yung relasyon na dapat nagbibigay ng buhay, nauuwi sa sakitan at pagkasira. Kung hindi alam ng lalaki at babae ang plano ng Diyos, kahit mabuti yung intensyon natin, nauuwi pa rin sila sa pananakit sa isa't isa. Okay? Kung nais natin maiwasan yung pananakit sa sarili at sa iba, kailangan natin matuklasan at sundin ang layunin ng Diyos. Lalo-lalo na sa mga lalaki, no? Bilang anak, bilang asawa, at bilang ama. Kapag ang isang lalaki ay namumuhay ayon sa layunin ng Diyos para sa kanya, mas nagiging mahinahon siya sa harap ng mga problema. Mas nagiging responsable sa mga taong ipinagkakatiwala sa kanya. At mas naiiwasan yung pananakit, yung galit, at pagkawasak ng relasyon. Amen? Madalas to sa mga teenage years natin, hindi nila alam yung purpose ng marriage. Or maybe kahit sa mga 20s, 30s, hindi nila alam yung pinaka-purpose ng marriage. Naalala ko, no, may share na ako. Maga pa naman. Natuto kong manigarilyo at mag-inom at the age of 15. Amen? Hanggang sa nadala ko yun, hanggang pagtanda ko. Not knowing, syempre, ina-abuse ko na yung sarili ko, nasisira ko na. If there's one thing na I regret, is, habang ginagawa ko yung mga bagay na yun, ipinapakita ko sa anak ko yung mga bagay na yun. Paninigarilyo, pag-inom ng alak, and ngayon ko lang si-share to, yung kalagayan ng anak ko, is natutula rin isang manigarilyo, uminom ng alak. Kasi, siguro nalulungkot lang ako ngayon, kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya, hindi alam yung purpose sa buhay. But, God is good, syempre God is great. Kung nagawa ng Panginoon na baguhin yung buhay ko, kung nagawa ng Panginoon na ibigay yung direksyon ko sa buhay, pakita yung purpose ko, the same God na aabot sa puso ng anak ko at magpapabago sa kanya. Amen? And unti-unti no, nakikita ko yung direksyon niya sa buhay. Although, ginagawa niya yung mga bagay na yun, academically, okay naman siya. Honor student. And ang plano niya is pumasok sa PMA sa Baguio. At nakikita ko sa kanya na kung tinatanong ko siya, ganun lagi din nakikita niya sa sarili niya. Nag-aaral doon sa PMA. Praise be to God. Although may process ng lahat, I will keep on trusting Him sa lahat ng bagay. Dahil alam ko may purpose siya. Amen? Ito yung mga nangyari, yung identity crisis. Amen? Ang sagot sa identity crisis ay yung pagbabalik mo sa disenyo at plano ng Diyos para sa iyo. Amen? Ang buhay ay ligtas kapag ginagamit natin yon ayon sa layunin ng Diyos. Kapag hindi natin alam ang layunin, ang abuso ay hindi may iwasan. And to discover purpose, never ask the creation, ask the Creator. Amen? Siyempre pag bumibili tayo ng gamit, kanino ka magtatanong? Hindi naman pwede sa kaibigan mo agad. Kasi yung kaibigan mo, malamang nag-ano rin yan, di ba? Babalik ka doon sa gumawa. Amen? Kasi ang bagay, hindi niya kayang ipaliwanag
kung ano ba yung purpose niya. Katulad nito, hindi niya kayang ipaliwanag kung ano yung purpose niya. Tanging yung gumawa lang. Okay? Kaya may manual para maiwasan natin yung maling paggamit nito. Okay? Katulad ng mga instrument yan. Katulad ng gitara. Ginagamit niya para tugtugin. Hindi yan ginagamit para gawing saguan. Okay? Ang Diyos ang lumikha ng lalaki at babae. Matapos niyang pag-isipan yung kanyang layunin. Kaya siya lang ang tunay na nakakaalam kung paano ba dapat gumagana ang sangkatauhan. Okay? At ang Biblia, ito yung manual na ibinigay ng Diyos para sa tamang pamumuhay. Ang Biblia, ang manual na ibinigay ng Diyos para sa tamang pamumuhay. Kapag hindi natin alam ang ating layunin, nagiging eksperimento lang yung buhay natin. Pero sabi dito, the life is not a trial run. Ang taong hindi alam ang layunin, sumusubok lang at kadalasan nasasaktan. Maraming relasyon, desisyon, at direksyon sa buhay ang nabibigo dahil walang malinaw na layunin. At masyadong mahalaga yung buhay natin, no? Para tratuhin natin experiment lang. Tandaan natin, hindi tayo produkto ng mundo. Tayo ay nilikha ng Diyos. Hindi ka galing sa Homo sapiens, hindi ka galing sa Homo erectus o whatever. Nilikha ka ng Diyos. Kung may tanong ka, bakit ka narito? Huwag mong tanongin siyempre yung mundo, yung sarili mo. Bumalik ka sa Diyos at sa Kanyang salita. Ang buhay ay gumagana lang ng tama kapag sinunod natin yung layunin ng ating Creator. Kung gusto mong malaman ang iyong layunin, bumalik ka sa gumawa. Yun lang. Number 6, we find purpose only in the mind of our Maker. Nakasunod pa kayo? Mabilis pa? Kasi sa 7 eh. Baka mag-overtime. Ang bawat nilikha ay meron ng purpose mula sa gumawa nito. Okay? Hindi natin maaaring tukuyin yung tamang gamit o halaga ng isang bagay ayon lamang sa sariling opinion natin. Makuha niyo? Yung tagagawa lang, yung tanging may karapatan at magtakdak ng layunin na to. Okay? Kung maling paraan ng paggamit ng isang bagay, syempre nasisira to. Kung tama ang paggamit ayon sa disenyo ng gumawa, nagiging kapakipakinabang ito at tumatagal ito. Ganon din yung tao. Kung hindi natin alam yung layunin ng Diyos para sa atin, mapupuno tayo ng kalituhan at nawawalan ng direksyon at sa uli, syempre, nadidismaya. Pero sabi kasi sa Romans 12:1-2, therefore I urge you brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Ang layunin natin, natutuklasan nito sa pagbabago ng mga isip natin. Yung tagumpay sa buhay, dumarating yan kapag nabubuhay tayo ayon sa layunin ng Diyos. Nangyayari yan sa pamamagitan ng renewal of mind natin. O pagkatuto kung paano mag-isip ayon sa Diyos. Ang salita ng Diyos ang gumagabay at nagbibigay buhay sa kaluluwa natin. Amen? Bakit natin kailangan isuko to sa ating Creator? Hindi dahil sa religion natin. Hindi dahil ito yung nauuso, kundi dahil ayaw natin sayangin yung ating mga buhay.
At walang mas nakakilala sa atin kundi ang Diyos at lumikha sa atin. Napakahalaga natin sa Diyos. Amen? Napakahalaga natin sa Diyos. Na nagawa niya pang ibigay ang sarili niyang anak para sa atin. Si Jesus ang naghihirap sa lahat para sa atin. Kaya ibig sabihin nun, may kakaibang layunin ang bawat isa sa atin. Amen? Kapag inanap natin yung isip ng ating Creator, ng buong puso natin, nagiging maayos yung magulong buhay natin. Amen? Nagiging malinaw yung direksyon natin. At ang tunay na layunin ay natutok na sanlang kapag isinuko natin ang buhay natin sa Diyos. Amen? Number 7. Pakuli na pala to. Amen. God's purpose is the key to our fulfillment. Hindi ka kailanman na magiging ganap na masaya hanggat hindi mo nalalaman at sinasabuhay ang layunin mo kung bakit kayo sinilang. Amen? Ginagawa mo ang mali kapag ginagawa mo ang hindi ka nilikha para gawin. Ginagawa mo ang mali kapag ginagawa mo ang hindi ka nilikha para gawin. At walang kaganapan kung mali yung ginagawa natin. Kapag ginagawa mo yung hindi mo dapat gawin, nasasayang ang oras at buhay mo. Yung trabaho, yung tagumpay, yung sobrang pagiging busy mo, hindi yan automatic na nagbibigay ng fulfillment. Amen? Ang problema ay hindi kakulangan ng sipag, kundi kakulangan ng direksyon. Ang abala ay hindi katumbas na makabuluhang buhay. Amen? Pero hindi pa uli ang lahat. May mga tao kasi nag-discover nila yung yung layunin nila sa buhay ng late na. Tapos, nangihinayang talaga sila. Pero ang Diyos ang may kakayahang ibalik at tubusin yung nasayang ng mga panahon na yun. Amen? Yung proseso maaaring magulo. Yung buhay kasi natin parang construction project, especially parang sa DPWH, mga ganyan. Minsan puro hukay, puro putik, puro kalituan yung nakikita mo, pero may magandang painting ang Diyos. Amen? Para sa kinabukasan mo, sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya tanungin natin yung mga sarili natin. Alam ko ba kung saan patungo ang buhay ko? Kapag may nagtanong sa akin, masasabi ko ba yung direksyon ko? Kapag hindi mo pa nakikita yung buong larawan, magtiwala ka sa Diyos. Siya ang kontraktor ng buhay mo. Hindi ang Diskaya, hindi ang DPWH. Siya ang kontraktor ng buhay mo. At nawawag kang titigil sa gitna ng proseso. Sabi dito, no? There is no fulfillment without knowing your purpose. At bilang konklusyon ng mga sinasabi ko ngayong araw, last week, dahil ang ating layunin ay nagsisimula sa isipan ng Diyos, ang tunay na hamon sa atin ngayon, mamumuhay ba tayo ayon sa sarili nating disenyo? O mamumuhay tayo ayon sa disenyo ng Creator natin? Ito yung hamon. Suriin mo ang iyong pag-iisip. Ano yung mga paniniwala mo tungkol sa iyong sarili na hindi nakakaayon sa katotohanan ng Diyos? Amen. Welcome po. Welcome. It's okay. Ulitin ko Suriin mo ang iyong pag-iisip. Ano ang mga paniniwala mo tungkol sa iyong sarili na hindi nakakaayon sa katotohanan ng Diyos? Hanapin mo yung karunungan ng Diyos araw-araw. Sa panalangin at sa Kanyang salita. Hingin mo sa Kanya yung pahayag upang mahugot mo yung layuning inilagay niya sa puso mo. Isabuhay ang iyong pagkakalinlangan at layunin. Mamuhay hindi para lang mabuhay. Mamuhay para lang
hindi mabuhay. Ah, mabuhay, hindi para lamang mabuhay. Baliktad, no? Pati na tayo doon. Mabuhay, hindi para lamang mabuhay. Okay? Kundi upang tuparin yung dahilan kung bakit tayo nilikha. At lagi natin tatandaan, ang pagtuklas at pagtupad sa layunin ng Diyos sa iyong buhay, hindi para lamang sa iyong benefits, okay? Hindi dahil nakikinabang ka. Ito yung isang form ng worship mo sa Panginoon. Amen? Kapag pinili mo kung maging sino ka ngayon, kaayon sa plano ng Diyos, pinipili mo yung isang buhay ng may direksyon, kabuluhan, at katuparan. Amen? And ito lang po yung nasasabihin. Even if your effort can make you successful, only God's purpose can give you fulfillment. Maraming salamat po. Amen.